Nasa isang silid ka na walang bintana. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang teleponong hawak mo. Naghihintay, umaasa, at sa wakas, dumating ang mensahe. Hindi ito ang o na inaasam mo. Hindi rin ito ang hindi nawawasak sa iyo. Ito ay isang bagay na mas malala. Isang pangungusap na naglalagay sa iyo sa purgatorio ng emosyon. Hindi pa ako handa sa isang seryosong relasyon, pero ayoko ring mawala ka. Pamilyar ba? Ang mga salitang yan, matamis na lason na dahan-dahang kumakalat sa iyong sistema. Tinatawag mo itong pag-asa. Isang senyales na kailangan mo lang maghintay, magpakatatag, patunayan ang iyong sarili. Pero ito ang brutal na katotohanan. Hindi ito isang pagsubok sa iyong katapatan. Ito ay isang pagpapahayag ng iyong tunay na posisyon. Isa ka lang reserba. Isang pampalipas oras. Ang kanyang backup plan. Hindi ito aksidente. Ito ay isang kalkuladong galaw sa isang laro na hindi mo alam na nilalaro mo pala. Surin natin ang sikolohiya sa likod ng mapanlinlang na pangungusap na ito. Ang ambiguity o kalabuan ay ang kanyang sandata sa hindi pagbibigay ng malinaw na o hindi. Binibigyan kanya ng sapat na pag-asa para manatili, ngunit hindi sapat na kasiguraduhan para umalis. Ito ang tinatawag na breadcrumbing. Binibigyan kanya ng maliliit na piraso ng atensyon, sapat lang para hindi ka mamatay sa gutom na emosyonal. Isang text sa hating gabi, isang paboritong kanta na ibinahagi sa iyo, isang namimiss kita na walang kasunod. Ang bawat piraso ay isang pangako ng isang piging na hindi darating. Pinapanatili kang nakatali. Ang pangalawang dahilan ay ang validation. Kailangan niya ang iyong pagsamba para punan ang isang butas sa kanyang sarili. Ang iyong patuloy na paghahabol ay nagsisilbing salamin na nagsasabing, karapat dapat ako, hinahabol ako, hindi kanya gusto. Ang gusto niya ay ang pagnanasa mo sa kanya. Dalawang magkaibang bagay iyon. At ang panghuli, ang pinakamalupit sa lahat, takot siyang mag-isa. Ikaw ang kanyang safety net. Habang hinahanap niya ang the one, kailangan niya ng isang taong nariyan para saluhin siya kung mabigo siya. Ikaw ang just in case, ang better than nothing, ang premyo na ayaw niyang angkinin, ngunit ayaw din niyang bitawan. Isipin mo si Marco, isang graphic artist, tahimik, malikhain, at buong pusong nagmamahal kay Clara. Si Clara, ang sentro ng kanyang mundo. Palabas, masayahin. Pero sa loob, may takot at kawalan ng kasiguraduhan. 6 na buwan na silang magka-something. Gabi-gabing usapan, lingguhang pagkikita, lahat ng senyales ng isang relasyon, maliban sa pangalan. Isang gabi, tinanong ni Marco, ano ba talaga tayo? Ang tanong na kinatatakutan ng bawat lalaking nasa kanyang posisyon, at doon niya binitawan ang mga salita. Marco, mahalaga ka sa akin, pero hindi pa ako handa. Ayokong mawala ka. Para kay Marco, iyon ay isang hamon. Kailangan kong patunayan na ako ang karapat-dapat, kaya't ibinigay niya ang lahat. Sinundo siya sa trabaho kahit pagod. Pinakinggan ang mga problema niya sa ibang lalaki. Naging on-call therapist siya, driver, at number 1 fan. Lahat ng tungkulin maliban sa isa, ang pagiging kasintahan. Isang araw,
Nakita ni Marco ang isang post sa social media. Isang larawan ni Clara kasama ang isang bagong lalaki. Ang caption, "Finally." Hindi siya handa para kay Marco, pero handa siya para sa iba. Doon, sa liwanag ng screen, gumuho ang lahat. Ang loyalty test ay hindi para sa iyo. Para sa kanya iyon. Isang paraan para tiyakin na palagi siyang merong option B. Kapag narinig mo ang mga salitang iyan, huwag mong isipin kung paano mo siya mapapasaya. Huwag mong tanungin kung ano ang kulang sa iyo. Sa halip, itanong mo ito, bakit ako pumapayag sa ganitong sitwasyon? Ang pag-ibig na tunay ay hindi naglalagay sa iyo sa alanganin. Ang tunay na koneksyon ay nagbibigay ng kalinawan, hindi kalituhan. Hindi ito tungkol sa pagiging sapat para sa kanya. Ito ay tungkol sa pagkilala na ikaw ay sapat sa sarili mo. Ang tunay na loyalty test ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa iyo. Isang pagsubok kung mananatili kang tapat sa iyong sariling halaga. Huwag kang maging reserba sa laro ng iba. Ikaw ang pangunahing karakter sa sarili mong kwento. Huwag mong kalimutan yan.